Umabot daw ng halos 2 linggo bago nga pirmahan na itong si Senate President Zubiri, yung subpoena. Ito, sabi, gaya ng nabanggit ko ay mayroon talagang subpoena ang committee at ni-request ko at nire-request iyon. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan, hindi ko maipaliwanag. Ito po ay pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Inabot ng ilang araw. Pero sabi ni Zubiri, yun nga, busy lang daw siya, natabunan yung mga dapat niyang pirmahan. Katindi rin. Ano ho? Talaga ba? Talaga ba na hindi nyo inisip na marunong mag-isip ang publiko, ang mga kababayan natin? Talaga bang akala nyo kayo lang ang marunong mag-isip? Di ba? Itong mga nasa pwesto talaga natin, di ba? Basta alam nila na sa susunod na election ay malaki ang chances nila kung sila ay kumapit kay ganito at kay ganito, walang problema. Talagang gagawin ang lahat para ipagtanggol at protektahan yung mga taong yun na akala nila nga ay makatutulong sa kanila. Anyway, reaction ng mga netizens tungkol dito. Takot yan si Senator Zubiri kasi sayang ang votes na makukuha niya sa Kibuloy Group. You see? Tumbok no, na itong nagkomento na to. Delaying tactics din ang ginawa daw. Yan din po ang komento ng maraming netizens dahil yun nga, delaying tactics para kahit paano makagawa ng paraan at alam ng kampo ni Kibuloy ang dapat gawin. So anong dapat gawin? Ano ang ginawa ni Kibuloy? Ayun, lumipad na po at tumakas na kuno papuntang China. Mr. Zubiri, mukhang occupied na kayo masyado. Matagal na raw na nakabinbin sa lamesa mo yung nababanggit ni Madam Ontiveros na pipirmahan mo. Ganun din ba katagal na nasa Visayas? Kasi nga sabi ni Zubiri, siya daw ay nasa Visayas sa mga panahong ito. So, ibig sabihin, 2 weeks na naandun siya. Okay. Siguro naman may paraan kahit wala ka sa opisina na pirmahan yung mga urgent na dapat mong pirmahan. Anyway, pinatagal ang pirma para makaalis si Kibuloy papuntang China. Yan lang. Tingnan natin atong pahayag nitong si Zubiri. Sabi niya, in the middle of our efforts to protect the institution, a lot of our administrative work has piled up in my office. Ang dami daw na dapat pirmahan, including paperwork that need my signature. Pero siguro alam mo at may idea ka kung ano yung dapat i-prioritize na mga dapat mong pirmahan. I am just in the Visayas at the moment for several engagements, but I will sign all these documents upon my return. Itong mga ganitong klaseng politiko, nakikita niyo, babalik-balik yan, Manila to provinces, kung saan sila galing. Abay, nako, alam niyo naman, na hindi lang naman, or napakaraming resources ng gobyerno na ginagamit ng mga yan para anytime soon or anytime, they can come and go. Manila to other places, Manila to other provinces. Tapos inabot ka ng 9 na araw, ilan daw? Halos 2 linggo, na naandyan ka lang sa Visayas, all of your kababayans now. Okay, but I will sign all these documents upon my return nga daw. Yun. Wala na. Ibig sabihin, naandun na si Kibuloy. Ikaw kaya ang gumawa ng paraan para pabalikin si Kibuloy. Okay. Pero syempre, bago yan, pirmahan niyo po yung subpoena na ni-request ng komite. Yun naman yun eh. Ganun lang naman kasimple yun. Zubiri, handang pirmahan daw ang subpoena versus Kibuloy. Talaga lang. Ito, nakikita nyo kasi. Tagal na eh. Matagal ng pagkakataon. Maraming pagkakataon na magkasama ito sa Zubiri at si Kibuloy. So, ang ibig sabihin, umaasa nga sa grupo ni Kibuloy. Huwag po kayong masyadong kampante na yung mga ganitong klaseng grupo ay tatagal. Marami ng grupo dito sa Pilipinas na inasahan ng mga politiko. Kalaunan, yung grupo na yan ay nawawala rin naman. So, anyway, akala siguro nga ay buo pa itong grupo na itong si Kibuloy. Naniniwala ako na hindi tatagal yung mga ganyang klaseng grupo. Hindi rin tatagal or sa bandang huli, maliliwanagan talaga yung mga taong nauto at napaniwala ng tinuturing ko noon na appointed son of God na ito. Kaya good luck.